So, what's up sa inyo guys? Zooey here from Ranchman TV. Today's topic is Honda K20. K20 engine, Honda Accord to na, and for some CRVs nakakabit tong makina na to. Ito po. So, ang problema dyan is may leak from here. So yan, you can see may leak. There's a leak there. Also, there is a leak here dyan sa place na yan. This is the BTEC spool. So may mga tagas po yan dyan. Okay. And diretso change oil ko na, pero papalitan natin to. I'll show you, palitan ko to. Then papalitan ko tong BTEC spool gasket. Okay, K20A. So, as you can see, sa surface na yan, flat na siya. Okay? If you put on the new gasket, medyo nakaangat ito. So, this one's flat. Kung makikita mo, basa yan. Okay, yan. Basa yan, that's oil. Okay? Flat na to, tsaka matigas na yung gasket. So, papalitan natin yan. So, having the valve cover removed, yan na. There's a space here, mas maganda. Okay, mas matatanggal mo yung spool, so you have to remove the gasket first. The socket first, then puro 10mm lang naman to. Nandito siya sa ilalim, makakapa mo naman, so I will remove that. So, tatlo yung tornilyo dyan. Apat. Actually, meron dito maliit. So, this is the last bolt. Tanggalin ko na. Kasama na yung cover na to sa gasket spool. Sa spool mismo. Yan sa BTEC. So, yan. Okay. Makikita nyo, tatlo yung butas ng tornilyo. Merong isa rito. So,
ito yung gasket niya or filter sa ibang term. Pantay na rin, oh. So papalitan din to. Ayan. Okay, so ngayon yung tatlong bolt. Yung isa kanina ito nakalagay para yan dito. So as you can see, talagang dalawa. So ito, pantay na yung gasket, oh. Halos hindi na umumbok. So papalitan natin tong gasket. So ito yung luma. Ayan yung luma. If you can see, flat. Okay. And then this is the new one. If we install it, as you can see, nakaumbok. Okay. So that's one of the many reasons na nagli-leak ang K20. This VTEC spool. So kabit natin to, lagyan natin ng silicone gasket para tumagal, and then just to be sure na wala na makakalusot, and then reinstall it. So yung kanina na maliit na tornilyo, ayan yun, pinabit ko na siya. As long as lusot yung tatlong butas na mahabang tornilyo, okay na yan. Meron na yung silicone gasket, kabit na natin ito rito. Valve cover gasket, kung makikita mo, mas mataas na yung valve cover, hindi na siya flat. So we will put silicone gasket here, dyan sa mismong rubber gasket nya, and then we will put it back. Panoorin mo sa YouTube yung boses mo. May ATF na dilaw. Pero iba ang specification. Hindi para sa'yo. Sama si Kuya Roy. Valve cover gasket, saka yung VTEC gasket. Huwag kakalimutan yung socket dyan. So, ano ba yun? Ito. Ayan, don't forget that. Kulang ang langis pag top up kasi natural. So, huwag kalimutang linisin. So, that's it. Nakita nyo na yung paglagay ng gasket, valve cover gasket, and the VTEC gasket. If kulang ang langis pag top up, walang problema yan. Libre yan. I mean, basta, mag-top up kayo. And then, huwag kakalimutan yung VTEC socket. Yun. So, that's it. Ganyan. Ito na lang. Bye.